Isa pang nature ng church, ang church ay driven by love. Okay? Sabi nga rito, the best use of life. Ano ba ang pinaka magandang paggamit ng buhay, 'di ba? Wala nang iba kundi love. Nakakita na ba kayo ng tao na nabubuhay sa galit? May kilala ba kayong ganun, laging sa galit? Pero iba yung nabubuhay ka sa pag-ibig. Paano ba to? Sabi dito na kung pera ang nagpapatakbo sa negosyo, ang pag-ibig naman ang nagpapatakbo sa church. Kung tayo may mga negosyo, di ba? Mga business, hindi tatakbo yan kung walang pera. Paano ka mamumuhunan? Anong paiikutin mo na puhunan? Mga gastos sa iyong negosyo kung wala kang pera. So sa simbahan, ganun din naman. Paano mo masasabi na ikaw ay anak ng Diyos kung di mo pa mapakita yung pag-ibig at pag-unawa sa mga taong hindi ka ibig-ibig? Alam nyo guys, madaling ibigin yung mga taong ka-close mo, ka-uri mo, ka-same feather mo, pareho kayo ng pakpak. Sabi nga nila, same feather flocks together. Pero paano kung hindi kayo compatible? Sabi nga ng iba, hindi compatible ng zodiac sign mo daw. Ay, mga ganun pa yun, no? John chapter 13 verse 34 to 35. Ang sabi rito, no, isang bagong utos ang binibigay ko sa inyo, mag-ibigan kayo. Kung paano inibig ko kayo, gayon din naman, mag-ibigan kayo. Kung kayo'y mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo mga alagad. Ang purpose kung bakit kailangan mag-ibigan ang mga magkakapatid sa Panginoon para makilala ng buong mundo na kayo'y alagad ng Diyos. Kayo alagad ni Kristo. Sa tingin nyo ba, alagad ba ni Kristo yung mga nag-aaway-aaway sa simbahan? Sira ang patotoo ni Kristo ron. Pastor laban sa assistant pastor, nag-aaway. Tapos gagatungan ng mga politikong mga miyembro. Kampi kay ganto, kampi kay ganyan. Oh. Nakakahiya yun. Yan ang pinaka-nakakahiyang pangyayari sa buong mundo. Di ba? Tapos saan ka ba nakakita ng simbahan na yung worship leader, pinabarangay yung musician? Kaya nga sabi ni Pablo, di ba? Ba't kayo iba't iba sa inyo, kailangan pang magdemandahan para lamang sa bagay na hindi nyo mapagkasundoan? Ang mamamagitan sa inyo, mga unbeliever? Kaya nga, hindi makikita na kayo alagad ni Kristo talaga. Kaya nga, yun ang dahilan kung bakit ang payo ni Kristo sa atin. Mag-ibigan kayo. Hindi pala payo to, utos pala to. Utos yan ni Kristo sa atin. Kaya nga sa lahat ng pagkakataon, gumawa tayo na mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Napaka-importante daw yun guys na, oo, gumawa tayo ng mabuti sa tao, pero may special mention May special treatment daw sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Kaya nga minsan, nasisita ako ng mga kaibigan ko, bakit mas attached ka sa mga kasama mo sa church kasi doon sa biological family mo? Guys, yun nga lang ang kapintasan ko talaga. Mas gusto kong kasama yung mga spiritual family ko. Kayong kagaya nyo, di ba? Nakikita yan ng mga kaibigan ko, nakikita rin ang asawa ko yan. Bakit ako ganun? Hindi ko alam eh. Siguro I will try na balansehin, pero yun nga lang yung mga pagkukulang ko. Kasi nga, na-adapt ko yung kultura ng simbahan na bigyan natin ng special attention talaga yung mga kapatid sa pananampalataya. Wherein ito nga yung sinasabi ng verse na ito. Ano ba ang expression lang love? Eto, love tayo ng love, I love you tayo ng I love you, pero ang tanong, napapakita ba natin sa gawa? Paano ba natin papakita sa gawa ang love? Ang sabi dyan, the expression of love is time, oras. Oras. The more na marami kang binibigay sa isang bagay, the more na lumalantad na ito ay mahalaga sa iyo. Kaya kung gusto mong malaman kung anong priority ng isang tao, tingnan mo yung kanyang oras. How do we use our time? Malalaman mo sa isang tao kung gaano siya kaimportante ang bagay sa kanya, kung paano niya bigyan ng oras. Halimbawa, kung nanonood ka ng Netflix 12 hours a day at wala kang pahinga, nagpapakita na importante sa'yo na manood ka ng Netflix. At the same way, yung paglalaro ng Mobile Legend, kapag halos 24 hours wala ka ng tulog, ibig sabihin importante sa iyo Mobile Legend. Kasi you are giving your life
when you are spending your time to someone or to something. Tandaan po natin yan. Ngayon, pag binigyan mo ng time ang iyong kapwa mo, kapatid sa Panginoon, you are giving your life to them. Yun po yung expression ng love ay yung oras. Dahil sa tuwing binibigyan mo ng time ang isang bagay, binibigay mo dito ang isang parte ng iyong buhay na hindi mo na maibabalik kasi nabigyan mo na ng time eh. Ito ay walang iba kundi ang iyong time, oras, okay? Sabi rito, no, kung ang salitang pananampalataya ay pruweba ng pagmamahal mo sa Diyos, yung worship, yung unang purpose, no, sa unang purpose ng ating buhay ay yung worship, ay pananampalataya kay Kristo, pananampalataya. Sa fellowship naman na iba, ang salitang oras naman ay pruweba ng pagmamahal mo sa kapatid sa simbahan. So napakahalaga ho nun, maintindihan po natin yung differences. Kapag fellowship time, kapag sinasabi mong mahal mo ang iyong kapatid, ang tanong, binigyan mo ba ng time ang iyong kapatid sa panahon na nangangailangan? Bawa tayo dito sa church, no? Tayo kasi hindi tayo physical church eh. Hindi wala tayong physical church pa sa panahon ngayon. So, we are working on online. Madali nga online eh. 'Di ba? Di mo na kailangan pang maligo, magsipilyo, ay sus. Tapos, sasakay ka sa iyong sasakyan, papagasolinahan mo pa, gagastos ka pa. O kung iba naman, commute, mamamasahe pa. Gastos. O eto nga lang guys, online. Wala kang gagawin kundi i-click mo lang yung link, makinig ka lang, okay na, kahit na nakaupo ka. Okay, so yung oras po yung mahalaga po sa lahat. Sabi dito mga anak, huwag tayong magmahal sa pamamagitan lamang ng salita, subalit ipakita rin natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. O, pakita natin. Paano mo ipapakita sa iyong gawa? Sa pamamagitan ng iyong oras. Okay, the best time of love is what? Now. Ang sabi rito, no? Proverbs, kawikaan lang naman to. Sabi rito, never tell your neighbor to wait until tomorrow if you can help them now. Kung bibigay ka lang ng tulong, nangangailangan, bigyan mo na ng oras ngayon. Ngayon yung oras, okay. The best use of life is love. And the best expression of love is time. And the best time of love is now.